Oh, paano yan mga DDS? Yung Chinese bangka ni Inday, palubog ng palubog. Ingawan niya Mr. Maravillas, nangangantsaw ka na naman. Ito yung balita ngayon mga kababayan. Yung ratings po ni Inday, palubog ng palubog. Sabi rito sa balita, Sara's ratings deep below Marcos. Sinking boat mga kababayan. Habang si Martin Romualdez po, pataas ng pataas yung ratings. Ayan po. 61% trust rating po based sa latest survey ng Okta. Sa kabagaan niya Mr. Maravillas. Tingin ko tama po yung analysis ni Attorney Larry Gadon na pag naglaban daw si Inday sa pagka-presidente, maglaban sila ni Leni Robredo, baka niya matalo pa si baka daw matalo pa si Inday. At ang rason, sabi ni Larry Gadon, mga kababayan, dahil sa paninira ng mga DDS sa ating Pangulong BBM. Pati mga kababayan, yung ginagawang destabilization ng kanyang tatay, si Mau Diggs, sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulong Bongbong mga kababayan, at saka si Martin Romualdez, sige lang ang trabaho. Mamaya, ipakita ko po sa inyo yung mga activities na ginagawa po ng magpinsan. Ikot ng ikot po sa buong Pilipinas. Si Inday po, pati nga po mga kababayan, yung problema sa DepEd, yung pagbalik sa old school calendar ng ating mga mag-aral, hindi pa madesisyon na ni Inday. Talagang yung ating Pangulo pa. Yun ang nagdesisyon mga kababayan na ibalik na sa old calendar yung pagbubukas ng klase ng ating mga mag-aaral. Si Inday po, palamuti na lang. Yung opening of classes po, July 29 na po. And will end April 15. Next year, hindi pa madesisyonan yon mga kababayan ni Inday. Dinesisyonan na mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-utos niya na mismo. Kung hindi pa mag-utos yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa magpalabas ng recommendation to the Office of the President. Ganon mga kababayan. But before kong ibigay po sa inyo yung full story ng mga balitang yan, lalo yung mga activities ngayon ng magpinsan, kaya si Martin Romualdez po, yun ang piniprintira ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iikot. Kaya mga kababayan, gumanda yung ratings niya po. Gumanda yung ratings ni Martin Romualdez. Si Inday po, pabulosok na. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And the bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pasensya na kayo po mga kababayan, maugong kasi bumabagsak yung ulan. May tropical depression kasi tayo po na binabantayan papunta dito pero nasa karagatan po, bandang Mindanao. Yan po, tropical cyclone wind signal, tropical depression aghon. As of today, 5 o'clock in the morning, sabi ng Pag-asa,
Typhoon signal number 1 na po sa Visayas. Eastern Samar po sa Visayas. Sa Mindanao po, Dinagat Islands, Siargao Islands, Bukas sa Grande Islands. So yan po, mga kababayan, papunta dyan ang direksyon, paliko doon. Ayan po yung pag-asa report published ng Inquirer. At dahil sa bagyo, nagtaas na po tayo ng Tropical Cyclone Wing Signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Island, Siargao Island at Bukas Grande Islands. Ang mga lugar nito ay inaasahan po na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pamisa-misang malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin. At sa ating forecast track ng bagyong Aghon, inaasahan po natin na ngayong umaga ay lalapit o maglalandfall sa vicinity ng Eastern Samar bilang isang tropical depression. Pero inaasahan po natin lalakas ang bagyo. Maaari pong mayang hapon o mamayang gabi, magiging tropical storm ang bagyong ito kapag ito'y nasa silangan ng Bicol Region. At maaaring lumakas palalo ang bagyong ito bukas o sa araw po ng Sunday. Inaasahan po natin na magiging severe tropical storm. At pagdating po ng Martes next week, aabot po ng isang typhoon category hanggang sa paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So right now mga kababayan, medyo maulan na dito po sa amin. Akyat tayo para makita ninyo po. Yan. Pakita ko po sa inyo. Maulan na po mga kababayan dito sa amin. Ayan po, madilim yung kalangitan at tuloy-tuloy yung pagbagsak ng ulan. Ayan po. Ayan. So ramdam na rito mga kababayan. Medyo pabugso-bugso yung hangin. Kaya naririnig po ninyo yung bagsak ng ulan sa aming bubong. Baba na tayo. Pababa na tayo mga kababayan. Balik tayo sa ating programa. So ito naman po, iGlow serum, yung bagong produkto na aming binibenta online. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na entrepreneur architect. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Sa kanyang messenger na, Riz Maravillas on FB. Ito naman, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mga pulses pala, hindi sa muka. Pwede din sa muka kasi firming and lifting siya. Sa mga pulses and affected area, mainam po ito sa mga pins at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po ito gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. So balik tayo mga kababayan dito sa ating pinag-uusapan. Yan ang report po ng Philippine Star. Palubog ng palubog yung bangka ni Inday. Sabi diyan, for the first time since their election in 2022, Vice President and Education Secretary Sara Duterte obtained lower satisfaction and trust ratings than President Marcos in the quarterly survey na ginawa po ng Okta Research Group. Marcos obtained a satisfaction rating of 65%, down 6 points from 71%. He obtained in similar survey conducted in December 2023. Those who were dissatisfied with his performance increased from 9% to 14%. So yun po mga kababayan, so yung ratings ng ating Pangulo. Bumaba din po, pero mas na bumagsak mga kababayan yung ratings ni Inday. Duterte meanwhile obtained at a satisfaction ratings of 64%, down by
11 points from 75% in December 2023. Her dissatisfaction rating increased from 7% to 13%. In terms of trust, Marcos obtained a rating of 69%, down 6 points from 75% in December. Yung distrust with the President increased from 8% to 10%. Pero po si Inday, yung trust rating niya further dip to 68% mula sa 77% in the last survey. Yung nawala ng tiwala kay Inday, mga kababayan, increased from 5% to 10%. Di ba mga kababayan, napakalaki yung pagbagsak ng trust ratings ni Inday. Paano man na niya, Mr. Marabiles, lagi na lang no comment. May comment siya pag kay Kibuloy. At sa kung ano-anong mga hindi man dapat siya nagko-comment. Doon sa hindi niya trabaho. Sige pangialam sa hindi niya trabaho. Yung trabaho niya, hindi man maayos. At ngayon, may panawagan ang Inday resign. You see? So sabi dito, based on the latest survey daw, yung 11-point drop in Duterte satisfaction rating was due to the decline across all areas, including 16 points in both Balance Luzon and the Visayas. Tapos, mga kababayan, parang tama yung analysis po ni Atty. Gadon. Ang rasonan niya kung bakit hindi mananalo si Inday at dapat sisihinan niya yung mga DDS, banat ng banat na niya kay President Bongbong Marcos at lalo na yung kanyang tatay. Siyempre niya, yung mga supporters ng ating Pangulo, mga Marcos loyalists na siyang nagpanalo, una kay Maudigs noong 2016 at sa kanya ngayong eleksyon, 2022 election, turn off yung mga Marcos loyalists na nanawagan ng Inday resign. Lalo yung mga Ilocano. Hindi iboboto si Inday. At sabi ni Atty. Larry Gadon, kung tumakbuan niya si Inday sa pagkapangulo at lumaban si Leni Robredo, panalo si Leni. Unang-una yung mga dilawan mga kababayan nakipag-alyansa na sa ating Pangulong BBM. Yung mga Duterte yung humiwalay. Yung mga dilawan po, kita ninyo si Trillanes, pabor na sa mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Kahit si Laila de Lima, si Ontiveros, hindi na masyado nagkikriticize sa administrasyon. At kahit si Leni Robredo, hindi na po nagsasalita ng mga kung ano-ano. Nanahimik na. Ang maingay si Maudigs. Pero anya ngayon, parang nananahimik si Maudigs niya, Mr. Marabillas, wala pang mga komento sa mga developments ng mga balita, lalo itong investigasyon ng Kongreso laban sa kanya at saka sa issue ng leadership change sa Senado. Sabi nga natin mga kababayan, day nga ni magparairo, sabi sa Bicol, nga ni day maramong kiudo. So ito yung result mga kababayan ng survey across all areas. Bagsak si Inday 4 years before the 2028 presidential elections. Malamang sa malamang mga kababayan, pagdating ng 2028, nasa dulo na si Inday. Nabaliktad na. Biblical po yan mga kababayan. The first will be the last. The last will be the first. 16 points po yung bagsak ko in both Balance Luzon. In the Visayas, satisfaction with Duterte was still highest among respondents in Erbiliwik, Mindanao at 93% from 97%. Pero bumagsak din po ng 4 points po. Followed by those in the Visayas at 64% from 80%. Metro Manila at 56% mula sa 61%, and rest of Luzon at 51% from 64%. Yung trust rating niya
also suffered across areas, although it is still very high. Among those in Mindanao, 95% from 99%. It was followed by Visayas at 69% from 84%. Metro Manila, 61% from 64%. And rest of Luzon, 57% from 68%. Marcos satisfaction remained highest among those in Balance Luzon, 75% from 77%, followed by those in Metro Manila, 65% from 67%, the Visayas 60% from 74%, and Mindanao at 48% from 57%. The President also obtained his highest trust ratings among respondents in Balance Luzon at 79% from 77%, followed by Metro Manila, 70% from 76%, the Visayas at 67% from 79%, and Mindanao at 48% from 68%. So yun mga kababayan, ang sitwasyon ni Inday. Ayan natin yung ating Pangulo mga kababayan, hindi naman kandidato pa. Last na niya yan. Tama? So that is immaterial sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Inday po, na gustong-gustong umupo sa Palasyo Malacanang kahit wala pang eleksyon. 4 years pa yung presidential election, gusto nang iupo ng tatay niya at ng mga kampon. Ang hindi nila alam, yun ang dahilan kung bakit nato-turn off yung ating mga mamamayang Filipino. Sino niya Mr. Maravillas ang possible successor ng ating Pangulo pag ganyan na ang ratings ni Inday? Alam na mga kababayan, 61% na yung trust rating ni Martin Romualdez. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta mula kay Speaker Martin Romualdez. 61% trust ratings. Slowly but surely, mga kababayan, pataas ng pataas siya. You see? Napakalayo pa po. 4 years away, mga kababayan. Ayan po yung sabi ni Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation, on Vice President Sara Duterte's possible candidacy in 2028. Sabi ni Gadon, kung mag-one-on-one niya si Leni at si Sara, malamang matalo si Sara dahil kasi hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano. Walang patutukuhan ang candidacy ni Sara sa 2028. Tawagin nyo araw-araw bangag at adik si BBM. Tinang ko lang kung iboboto pa si Sara. Natural hindi. Kaya malamang matatalo. Malamang sa malamang, matatalo lamang si Sara sa 2028. Lalo na halimbawa, nagsanib ang puwersa ni Martin Romualdez at halimbawa sa kalaunan ay nagsama si Martin at saka si Leni, di wala na. Ang lahat naman ng pinag-umpisahan nito ay dahil lamang doon sa 400 million na confidential funds na inalis ng Kongreso kay Sara at doon na nagwala-wala na sila. Yan kasi mga kababayan, nasarapan sa confidential funds. Nang tanggalin po, tinawag na tambalos-losi. Alam naman po ng Congress na hindi man kailangan ng isang vice presidente ang ganon. Dati man wala. At alam na gagamitin lang po sa 2028 po. Hindi yun pa intulutan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguradong may approval po yung pagtanggal ng Kongreso sa confidential funds ni Inday. Nagets ninyo? Ngayon si Martin Romualdez, mga kababayan, kaya pataas ng pataas ang ratings, ikot ng ikot sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Para sa servisyo fair, mga kababayan, kasama yung ating Pangulong Bongbong Marcos, galing Mindanao, at all out ang suporta ng mga congressmen ng Mindanao. Ayan po si Martin. Ayan mga kababayan.
Halos lahat ng mga mambabatas po, congressmen sa Mindanao, kasama ni Martin, 95 lawmakers attend Tawi-Tawi Bagong Pilipinas Servicio Fair. So sabi dyan, House Speaker Martin Romualdez together with other lawmakers from the House of Representatives and officials from the national government agencies and provincial government of Tawi-Tawi led the opening of the 18th installment of Bagong Pilipinas Servicio Fair in the municipality of Bungao, Tawi-Tawi. With over 40 participating national government agencies in 199 services, an estimated of 135,000 individuals are expected to benefit from the 699 million worth of programs and cash assistance to be rolled out during the two-day event. The BPSF in Tawi-Tawi has by far registered the highest attendance among members of the House of Representatives, with over 95 lawmakers attending the two-day event from May 23 until today, Friday. Romualdez is one of the main proponents and prime movers of the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Yan po si Martin. Kaya nanggagalaiti mga kababayan si Maudigs. Si Inday at saka mga DDS. Alam nila kung ano ang mangyayari. Pero sabi ni Gadon, sige lang niya kayo, banat lang kayo ng banat. Yan na niya magpapatalo kay Inday. Walang tigil na pagbanat ng mga DDS at saka si Maudigs. Kasi yung mga Marcos loyalist, siyempre hindi na iboboto si Inday. Itutok na tutok sa pagbibigay ng assistance yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao. Yan po. As of May 22, umabot na sa 478,850,000 ang kabuong halaga na ipamahagi ng ahensya ng DSWD sa 47,885 na beneficiaryo mula sa Zamboanga, Sultan Kudarat, General Santos City, Iligan at Cagayan de Oro. Sige lang po ang tulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ito naman po para sa mga nasalanta ng El Nino. Sabi dyan, Fisher Folk farmers in Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur receive over 30 million cash assistance from PBBM. Laging kasama po, sanggang dikit sila ni Martin. Laging nandun si Martin po. PBBM orders whole of government approach to brace for La Nina phenomenon. Yan yung mensahe niya doon, mga kababayan sa Mindanao. Ito po yung pinamigay, mga kababayan. Total presidential assistance to El Nino, hit farmers, fisher folks, and families doon sa Mindanao. Sa Zamboanga po, 10,000 yung beneficiaries. Binigyan ng tig 10,000 mga kababayan, 100 million. Sultan Kudarat, 10,000 din, 100 million. General Santos, 10,000 din, 100 million. Sa Iligan City, 8,845, tig 10,000, 88,450, 88,450,000. Cagayan de Oro, 9,040, tig 10,000, 90,400, 90,400,000. Ayan po yung ating Pangulo. Masayang-masaya siya nang naglilingkod sa ating mga kababayan. Di ba? Napakaraming tao palagi. Yan yung ating Pangulo. Yan. Di ba? Laging nakadikit si Martin Romualdez. Oh. Daming tao palagi. More government projects to preserve peace in Tawi-Tawi, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Ayan po yung ating Pangulo. Kinalulugod ko po ang makapiling kayong lahat. Kahit na po naparito ako dahil sa suliranin at ang problema na ating dinadaanan dahil dito sa El Nino. Subalit, napakaganda po ng Tawi-Tawi at tunay pong mapalad kayo sa yaman na dulot ng lupang ito. Kaya naman po, talagang ninanais kong magtungo rito, hindi lamang upang magbigay ng tulong,
sa mga kapatid na nating nasalanta ng matinding tag-init, kung hindi upang makita ng personal ang pag-uunang pagbabagong nagaganap sa Tawi-Tawi. At napakalaking bagay na, napakarami na ang pagbabago dito sa Tawi-Tawi. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng tig 10,000 piso assistance para sa mga napiling magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa inyong lansilan at sa basilan. DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso tulong para sa ilang pamilyang naapektuhan din. Kasama rin namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Trade and Industry, ang DOLE, ang TESDA, DA, para sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ginaganap sa labas na handang magbigay ng serbisyo at tulong sa inyong lahat. Ang pakay ko po sa pag-iikot ko sa iba't ibang bayan at lalawigan sa bansa ay una, upang personal kong makita kung ang tulong ng gobyerno ay natatanggap ng mga tao at kung ito ba ay nakakatulong ng sa ating mga pangangailangan ng mga nahihirapan dahil. Pangalawa, andito rin po ako upang makausap kayo nang maunawaan natin ang inyong sitwasyon. Hands-on talaga po. Tayo ng nararapat na solusyon sa iyong mga hinaharap na suliranin. Diretso consultation. Sa pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa sa inyo ay patuloy na grassroots level siya po. At lalong uunlad ang ating bayan. Ako po ay tunay natutuwa sa kapayapaan na inyong tinatamasa ngayon. Upang pagtibayin ito, masaya kong ibinabalita ng inyong pamahalaan ay patuloy na magsasagawa ng mga proyekto para sa inyong kaunlaran. Tulad ng Improving Growth Corridors in the Mindanao Road Sector Project na pinasayan natin noong nakarang taon. Sa proyektong ito, 3 tulay ang gagawin natin dito sa Tawi-Tawi na siyang tutulong. Ito ay sa inyong sa transportasyon at pagpaganda ng inyong hanap buhay. Pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa inyong lugar. Tuloy-tuloy din po ang mga social development program ng DSWD. Nandiyan po ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o ang 4Ps na tinatawag na naglalayong isabay ang pag-unlad ng kalusugan at edukasyon sa pinansyal ng mga mahirap na pamilya. Nariyan ang ating Quick Response Fund at Kalahi Seeds, kapangyarihan at kaunlaran sa barangay na makakapagbigay ng ayuda at trabaho sa panahon ng kalamidad. Ang Bangsamoro, umpungan sa nutrisyon o Bangon, ay naglalayong din na makakatulong upang masugpo ang malnutrition sa mga bata, sa mga anak natin at kababaihan ng dadalang tao. Ang DOLE naman ay nagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung tinatawag nating TUPAD program. Mahigit 30,000 ang nakinabang dito mula noong Enero ng nakaraang taon sa Intupad. Bukas pa rin ito sa lahat ng mga kailangan upang mapagsimulan muli ng laban sa buhay. Ngayon, at bago ako matapos, hindi ko maaaring palampasin ang mga sitwasyon na nararanasan natin. Alam naman natin na ang BARM ay nasa state of calamity dahil sa El Nino. Nais kong ipaalam sa inyo na nagsisikap ang inyong pamahalaan upang mabawasan ang tindi ng epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad Tawi. Laging unahin ang kapakanan ng pinaka-nangangailangan at mamuno ng may integridad. Ito ay ang hinihingi natin
At ito ang kailangan natin na sa isang bagong Pilipinas. Ang adhikain na siyang isinisulong natin sa sinusuportahan ng inyong mga gobernador at leader dito sa BARM. Sa lahat ng ating ginagawa at gagawin pa, ang pakikilahok ng bawat isa ang pinakamahalaga. Saksi ako sa sipag at kaya asahan ninyong patuloy kaming upang magbigay sa inyo ang nararapat na serbisyo at alaga upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Asahan ninyo, hindi ito ang huling pagkakataon na makikita ninyo ako. Hindi ito ang huling biyahe ko. Babalik-balikan ko ang kagandahan ng tawi-tawi, ang init ng inyong pagsalubog na binigay sa Ayos. Sa ating mga magsasaka, mga mangingisda, Tuwang-tuwa yung mga tao. mga pamilya. Palakpakan sila. Salamat sa inyong sakripisyo para sa bayan. Sama-sama tayong mangarap. Sama-sama tayong mangarap at kumilos para sa isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang tawi-tawi, mabuhay ang Basilan, mabuhay ang BARM, mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan po yung napakagandang mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala kang marinig na pagmumura. Lahat lang para sa pagtulong, para sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Lahat lang implementasyon ng mga projects na papakinabangan po ng bawat mamamayang Pilipino, lalo na po ng mga mahihirap. So ito ngayon, mga kababayan, yung kaganapan, ngayon na mismo, distribution naman of land titles in support services sa Coronadal City. 2 days kasi po yon, kahapon at ngayon. Yan po. North Cotabato. Madamo gid nga salamat. Ba niyo yung sinabi ko? Ang daming tao, mga kababayan. Pakinggan natin yung message ng ating Pangulo. Ngayon lang po. Ngayon lang, 1 hour ago. Tutuwa ako na makasama kayo sa okasyong ito. Ito po ang araw na matagal na nating inaantay. Hindi lang po kayo, pati kami. Matagal na namin iniintay. Dahil po, ang katotohanan nito, ang programang ito, ang pagbibigay ng titulo sa ating mga agrarian reform beneficiary ay sinimulan ng aming mga ninuno. Sinimulan ito nung panahon ng aking ama, nung siya'y Pangulo. At ang kanyang Secretary of Agrarian Reform, ang pangalan was Secretary Conrado Estrella, ang lolo ni Secretary Conrad Estrella. Kaya po, kung kayo ay nasisiyahan, ay siguro rin ang aming saya. Dahil po, nakumpleto po namin ang sinimulan ng aming mga ninuno at ito ang pinakamahalaga sa kanilang ginagawa. Inuna po itong Agrarian Reform Program. Ito yung unang ginawa ng aking ama. Kung titignan nyo po, yung pagsulat niya, pagkabatas, laging naka-typewriter yan nung panahon nila. Ito lang, ang Agrarian Reform, ang sinulat niya ng kamay niya dahil napakahalaga para sa kanya at sabi niya sa kasaysayan ng buong bansa, gusto ko, ako ang nagsimula nito. Ngayon, kami naman. Kaya naman, buong puso pasalamat kay Secretary Estrella para sa kanyang walang kapantay na pagsisilbi sa bayan at walang sawang pag-ikot sa buong bansa upang maihatid sa ating mga magsasaka ang kanilang mga titulo at tulong pang-agraryo. Matagal na kaming magkakilala ni Secretary Estrella sapagkat ang kanyang lolo nga ay ang Agrarian Reform Secretary. Nakagisnan ko ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng aking ama at ng kanyang lolo sa magsasakang Pilipino. Naging saksi po ako sa paghihirap at pagsubok ng mga magsasakang hindi kailanman nabiyayaan ng lupa o kaya naman ay naging alipin ng mga may-ari ng lupa na kanilang Naging saksi rin ako sa pagkakapantay-pantay ng sektor kung saan ang mga nagsisikap
ay nakakapaghatid ng pagkain sa ating hapagkainan, ay sila pa ang nahihirapang makakuha ng sapat na pagkain para sa kanilang sariling pamilya. Ngayon, sa tulong nitong programa ng DAR, ipapagpatuloy namin ang sinimulan ng aking ama at ang lolo ni Secretary Estrella. Ibabahagi namin sa araw na ito ang lupang matagal na ninyong pinapangarap sa pamamagitan ng mga Certificate of Land Ownership Award at electronic titles sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Mamamahagi rin kami ng mahigit 4,300 CLOA at e-title sa mga magsasaka. Hindi lang dito sa Cotabato, kundi maging sa kalapit na Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Sa kabuuan, nakapagbigay na kami ng halos 10,700 titulo, katumbas ng higit 18,000 ektarya na lupa dito sa inyong region. Nilalayo namin makakapagbigay pa ng halos 2,000 titulo sa tinatayang 2,600 magsasaka sa inyong rehiyon ngayong taon. Ngunit, hindi ito gaya ng nagdaang panahon. Wala na po kayong taunang bayarin o amortisasyon sa lupang ito. Libre po lahat? Ang tanging aalahanin na lang po ninyo, paano gawing produktibo ang inyong lupa at paano kayo magkakaroon ng mas maginhawa na buhay at para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sa bagong Pilipinas, uunahin po natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng New Agrarian Reform Emancipation Act, na pinanday natin kasama ng ating mga mambabatas, binura na po natin ang ilang dekada ng pagkakautang ng ilang magsasaka na nauna na nabigyan ng lupa ng pamahalaan. Na wala na po kayo kailangan alalahanin tungkol dyan dahil ay sinabi na namin ay burado na yan. Burado na yung utang ninyo. Isa ito sa aming mga programa. Ang mapabilis ang pagbabago at paglago ng ating magsasaka. Magiging susi ito sa pagbangon ng ating kababayan mula sa kahirapan. Sa ating mga benepisyaryo, naway magbukas ito ng iba't ibang pagkakataon upang mapabuti ninyo ang inyong mga sarili at matupad ang inyong mga hangarin para sa inyong pamilya at para sa ating bansa. Naway magbigay ito ng kapanatagan sa inyong kabuhayan habang itinataguyod ninyo ang seguridad sa pagkain ng buong bansa. Higit sa lahat, naway maging inspirasyon ito para sa inyong mga anak at ang kanilang mga anak na ipagpatuloy at pagyabungin pa ang propesyon ng pagsasaka. Sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Inaanyayahan ko kayo na makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang magamit ninyo ng wasto ang mga lupaing ito at makatulong sa karagdagang supply ng mura at dekalidad na pagkain para sa ating mga kababayan. Tinatawagan ko ulit ang DAR na pabilisin mamahagi ng lupa at makikipag-ugnayan sa ibang siya ng pamahalaan upang makapagbigay ng malawakang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ating mga magsasaka. Kami po sa pamahalaan ay katuwang ninyo sa pagpapataas ng inyong kita at pagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Umasa po kayo na patuloy po ang pagkakilos upang pangalagaan ang ating mga yamang lupa at ang ating kalikasan at matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Tutugunan po natin ang mga hamon sa sektor katulad ng nangyayari ngayon ng El Nino at ang susunod na nagbabantang La Nina at iba pang mga epekto ng tinatawag na climate change, yung pagbabago po ng panahon.
Hindi po namin bibiguin ang tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin at sa pamahalaan. Hindi po namin iindahin ang pagod sa paglilibot sa lahat ng sulot ng bansa. Maihatid lamang ang serbisyo para sa inyo. Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo. Sama-sama nating isulong ang masaganang buhay sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang lahat ng magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mahal na Pangulo, ngayon naman ay Yan mga kababayan, siya lang yung nakagawa ng ganon, borado ang lahat ng pagkakautang ng mga magsasaka. Dati binabayaran siya, mga kababayan, sa Land Bank. So hindi siya libre. Ngayon, yung distribution ng lahat ng titles po, yung pinamigay na mga kalupaan, wala nang babayaran, zero. Total emancipation po. Di ba? Napakaganda mga kababayan. Napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinupad niya yung pangako. Una, ng pangako ng kanyang tatay. Ipinagpatuloy niya mga kababayan ngayon. Para po tuloy-tuloy ang serbisyong Marcos, kailangang Marcos Romualdez. Tama ba? Pag nasingitan po yan ng Duterte, balik tayo sa China. Titindi yung infiltration po ng mga Chinese dito sa atin. Yung mga lupang yan, kami ng mga Chinese yan. Tama? Yung mga Filipino po, mawawala ng bansa, mawawala ng kalupaan, mawawala ng bansa. Gusto ninyo yung ganon? Ito naman po, sa Zambales ito, Masinloc, Zambales. Public consultation of the Committee on National Defense and Security and the Special Committee on the West Philippine Sea of the House of Representatives. Ganon kasipag ang Kongreso po. Nakatagdang magdaos ng public consultation ngayong Biyernes, May 24 sa Masinloc, Zambales, ang House Committee on National Defense and Security at Special Committee on West Philippine Sea ukol sa issue ng WPS. Inaasahang harap dito ang mga mangingisdang lubos na apektado ng umano'y harassment ng China. Grassroots consultation po ang ginagawa po ng ating pamahalaan, boss ng executive at ng legislative, ng House of Representatives, yung Senado. Yung Senado po, yung ginagawa ni Risa Ontiveros po, maganda yon. Yung kay Alice Go ng Bamban, napaka-importante yon mga kababayan na issue. Malamang may connection pa rito sa West Philippine Sea at national security. Pero yung PDLX ni Bato, in aid of destabilization po yun. So, ready na sila doon, mga kababayan. Nagsisipagdatingan na yung mga tao. So, nakita ninyo kung paano magtrabaho ang ating administrasyon sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Ano kayo ngayon, mga DDS? May balance po sa ating Pangulong Bongbong. Laging pinapansin ninyo yung pagpasyal-pasyal sa ibang bansa. Di ba? Yung pagpasyal ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa, hindi man po yung maglamirda lang. Walang ganon. Lahat po working visit, mga meetings po sa mga importanteng leaders ng mundo at saka mga negosyante para sa pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Tama pa? Ipanira kayong panira. Ayan tuloy. Lumabog ng lumabog yung ratings ni Inday. Si Inday wala man pong mga activities. Yan nga po mga kababayan na pagbalik sa old calendar ng pasukan po. Kung hindi pa mag-utos yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa gagalaw. Ipinag-utos na ng ating Pangulo kasi grabe ng sakripisyo po ng ating mga mag-aaral. Sige lang ang suspension. Kasi matindi yung naranasan nating init sa ngayon. So yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.